Ating basahin. Praise. Magandang umaga po sa ating lahat at patuloy tayong magsamba sa ating Panginoon na buhay. Magbasa po tayo sa Awit 84 hanggang matapos. Awit ng pananabik sa templo ng Diyos. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao ay umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Panginoon sa templo mo, mga mayay nagpupugad, maging ibong layang-layang sa templo mo ay nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, Hari namin at Diyos na walang kupas. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo, ang sa iyo umaasay masasabi mapalad din silang mga naghahangad na siyo'y makarating. Habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, tuyong lupa'y binabahas sa maagap na pag-ulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Batid nilang nasa Siyon ang Diyos nilang hinahanap. Dinggin mo ang dalangin ko, o makapangyarihang Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo. Kaysa isang kaysa isang libong araw na iba ang natahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo. Kaysa ako'y excuse me. Kaysa ako'y mapasama sa masamang mga tao, mapasama sa masamang tao. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sino mang ang gawin ay matuwid at marangal. Mapalad na masasabi ang iyo'y magtiwala. Hindi sila mabibigo yamang ikaw ay dakila. Tunay nga na mabuti ang salita ng ating Panginoon. Praise. At tanong pa yung matanda. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Handa na ba ang lahat? Tayo ay manalangin. Tayo patuloy na dumulog sa Panginoon. Sa mga ito, hallelujah. Purihin ang Diyos. So makapangyarihang Diyos na may gawa ng langit at lupa, dakila sa lahat, tapat, salamat sa pag-ibig mo, O Diyos. Hallelujah. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Diyos ngayon, noon, at magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, O Lord, makapangyarihan, Diyos na walang katulad. Hallelujah. Purihin ka nga po, Diyos, sa umagang ito. Salamat sa umaga na to, sa araw ng linggo, sa unang linggo ng Agosto ay kami iyong salamat sa buhay, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. At darito kami, Lord, sama-sama kami sa isang layunin. Sa FB, sa Zoom, at saka dito sa live, kami magpupuri sa inyo, O Diyos. Purihin ka nga po, O Diyos. Sambahin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Karapat dapat ka nga pong sambahin, O Diyos. Panginoon naming Jesus. Hallelujah, hallelujah. Karapat dapat ka, Lord. Naway sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy ka namin masamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dahil yan ang nararapat na pagsamba sa inyo, Diyos. Masamba ka namin ng buong kaluluwa namin, buong puso, buong kalakasan, at buong pag-iisip, O Diyos. Walang ibang Diyos na kailangan namin sambahin, kundi kayo lamang, O Yahweh, nag-iisang Diyos, tunay na Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka nga po, Diyos. Salamat, O Lord. Salamat sa kalakasan, salamat sa
lahat ng pinagkaloob mo sa amin ngayong araw na ito, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan pa, banal na Espiritu. Ituro mo sa amin, hallelujah, gabayan mo kami sa aming pagsamba na ito, Lord. Hallelujah. Salamat nga po, Lord. Meron man kaming nagawang hindi kaya-aya sa inyo. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Pakalinisin niyo nga po ang iyong mga anak, Panginoon. Lord, hallelujah. Kami, Lord, ay magdiwang ng communion. Hallelujah. Hallelujah. Aming i-celebrate ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon. Cleanse us, O Lord. Hallelujah. Gawin niyo po kaming, Lord, hallelujah, kaaya-aya sa aming pagsamba at pagpupuri sa inyong harapan sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Patawad, Panginoon. Pakalinisin niyo ang iyong mga anak. Panginoon, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat po. Puspusin niyo ang bawat isa, Panginoon. Lukuban niyo po ng iyong buong presensya, Panginoon. Hallelujah. Na wala po kaming ibang gagawin, kundi mapuri ka namin, O Lord. Masamba ka namin, O God. May taas ka namin sa aming mga buhay. Hallelujah. Ng buong kaluluwa namin, Panginoon, buong puso, O Lord. Salamat sa panibagong mensahe na pagkakaloob mo sa amin sa umagang ito. Purihin ka nga po, Diyos. Salamat sa kapaligiran na patuloy makakarinig ng inyong mga mensahe, mga awitin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Hallelujah. Patuloy po kayong kumilos sa kanila nga po, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Lord. Purihin ka, O Diyos. Lord, give you glory, O God, honor and praises, Lord. Hallelujah. Sambahin ka nga, O Diyos. Sambahin ka, O Panginoong Jesus. Salamat sa buhay na ito. Salamat, Lord. Hallelujah. Salamat po. At banal na Espiritu, salamat. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Amen, amen. Patuloy nga po tayong umawit at magpuri sa Panginoon. No? Purihin ka nga po. Spirit of the Lord is great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty. The Spirit of the Lord, hallelujah. The Spirit of the Lord is great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. Let me see that I by the power of His word, of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty. Jesus, I can do anything but a power of the Spirit. So the steppers me. The Spirit of the Lord is great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty. Let me see me. Let me see that. I there by the power of His word, of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty.
the name of Jesus, I can do anything. Right upon the Spirit, to the one who sends me, to the Spirit of the Lord is great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. Spirit of the Lord is great and mighty in me. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. In the sweet set portion to them who are weak. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The Lord is my strength. Bring the sweet send portion to them who are weak. The joy of the Lord is my strength. Is there so to the Lord? Is there only to the Lord? So don't be shocked. Be only to the Lord. So don't be grieved, but shout from joy. The Lord is my strength. The Lord is my strength. The sweet send portion to them who are weak. The joy of the Lord is my strength. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life, with all of my strength. Oh, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you. I will praise you with all my life. Yes, Lord. I will praise you with all of my strength. With all of my life, with all of my strength. Oh, is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you. In you. In you. In you. It's in you. It's in you.
Yes, Lord. Thank you for the understanding. Thank you for the Thank you for the Hallelujah. Salamat, Panginoon. We worship you, Father God. We worship you, Jesus. Oh yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you. We worship you. We honor you, Lord. We exalt you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Yes, Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And now His mercy reigns, unending love, amazing grace. Yes, Lord, hallelujah. The Lord has promised good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion be, as long as love in you. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbade to shine, but God will call me here below. Will be forever mine. Will be forever mine. Will be forever mine. My chains are I've been set free. My God, my Savior, has answered me. His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone. Yes, Lord, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me.
Amazing grace, my chains are gone. I celebrate my God, my Savior. I celebrate. See red and everything love. Amazing grace, amazing love, amazing grace, amazing love, amazing grace. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship Father God. Worship you, Yahweh. Thank you, Lord, for your unending love, God. Thank you, Father God, for your amazing grace, O Lord. Thank you, Lord, hallelujah, for the strength, for the hope, for the life, O Lord, hallelujah, na binigay mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, sa lahat, Panginoon. Tunay nga, napakabuti kayo, napakabuti niyong Diyos. Dakila kayong Diyos. Diyos kayo na walang katulad. Diyos na walang hihigit. Tunay na Diyos, nag-iisang Diyos. Salamat po, Diyos. Salamat, Panginoon. O Diyos, o na si Yahweh. Salamat, Panginoon. Sa buhay, sa kaligtasan, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Salamat sa gabay mo. Hallelujah. Thank you. Thank you po. Salamat sa lahat. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you. Salamat, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Lord, sa strength, O Lord, sa kalakasan na patuloy may pinagkakalob sa inyong mga anak araw-araw. Salamat, Lord, na you are our Jehovah Rapha, O Lord. Hallelujah, hallelujah, our healer, our great healer, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Our Jehovah Jireh, Lord. Hallelujah. Oh, supply all our needs, O God. Tunay nga, you're more than enough, O Lord. Thank you. Thank you, Father God. You are our Jehovah Sakyama. You are with us always, Lord. Hallelujah. Salamat po. Hallelujah. Give you glory, Lord. Honor and praises, O Lord. Salamat po sa lahat po. Worship you. Give you glory, honor, and praises. In Jesus' name. Amen. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Salamat po, Lord. Purihin ang Panginoon. Dako tayo sa ating mga pasalamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ako na lang muna. Salamat sa Panginoon. Tunay nga dito sa amin, sunod-sunod ang mga umuwi na sa Panginoon, lalo na sa mga pastors, mga sunod-sunod ngayon. Ang mga kinukuha na ni Lord. Nauna na sila. Dahil sa mga karamdaman. One week, yung talaga dyan, nalungkot ako. Kapatid ni Pastor Dan is 1 month lang ang pagitan. Siya naman ang namatay. Nakakalungkot yun, magkapatid na yun.
Tapos ngayon, 1 week lang din ang pagitan. May namatay na naman na yung leader ng kay Nograles, yung sa FFN, si Sister Melba. Kaya ingat lang talaga tayo sa ano natin. Kahapon yung prayer doon sa Pastors Alliance dito sa Eastwood. Concentrate sila sa prayer. Hindi kami nakadalo dahil si Nonoy pipilay-pilay. Si si Pastora Beth ay mataas ang BP. Ako naman gano'n din, pipilay-pilay din. Medyo hindi balance ang aking paglakad kaya purihin ng Panginoon. Pero salamat sa kalakasan binibigay ng Panginoon. Sabi ko, Lord, kung meron man akong nararamdaman, hindi ako mag-i-excuse na sa inyo. Sabi ko nang gano'n. Kung kukunin niyo habang ako nagpapaawit, so be it, di ba? Si Lord naman ang kumuha sa akin, hindi naman iba eh. Kaya purihin ang Panginoon, salamat ako sa umagang ito. Talagang nagpahinga ako. Sabi ko, Lord, ang prayer ko kagabi, Lord, sabi ko, kasi kahapon yung practice, paulit-ulit, hindi na kami magkamayo sa, paulit-ulit na lang ang kanta hanggang na pagod na ako. Salamat sa Panginoon. To God be the glory. Sa lahat ng ito ay pag-alay ko lahat to para sa Panginoon. Salamat sa strength at kalakasan. Purihin ang Diyos. Kayo naman. Praise, praise. Praise God po. Magandang umaga po sa ating lahat. Pasalamat lang po ako. And, thank you lang po. Nag-thank you lang po kay God kasi this is the third week na nagsimba ano, nagsimba yung girlfriend ko na si Abigail na tapos pangatlong linggo niya na nagsisimba dito tapos ano, salamat ako kasi na-encourage ko siya na magsimba dito kahit na malayo siya. Kasi, taga Cebu kasi si Abigail. So, taga Cebu po si Abigail and we managed to work our love with na we managed to work our love in a couple of months. So, hindi man kami nagkakasama pero sa araw-araw na talking lang namin, nagkikita kami sa video call. Dadama ko pa rin yung pagmamahal niya sa akin. Yun lang. Tapos patuloy po siyang gabayan ni God para sa studies sa pag-praise kay Panginoon saka sa family niya. Yun lang po, maraming salamat. Praise the Lord. Naiiyak na daw kasi yung may birthday. Kaya magbe-birthday sa August. Ito, madaming magbe-birthday din sa family ko na August ata. Kung di ako nagkamali yan. Si dalawa namin lalaki. Si Bugi tsaka si Alex. Parehong August yan. Si Bugi ay tama ba? August? Baka nalito ako. Tama ata eh. August 18th. Oh, di ba? August 18, si Alex 23. Yeah, praise the Lord. Hindi. Medyo nalilito na Alzheimer's, di dementia. August 22 ata si Mary Ann. Di praise the Lord. Hallelujah. Yun nga, salamat sa gift of life, di ba? Family and love. Pagka hindi natin naranasan niya, sabi nung sobrang depressed yung gumawa ng si Solomon nata sa sobrang depression niya, sabi niya, minsan walang kwenta ang mga bagay-bagay. Mas mabuti pa hindi pinanganak kaysa pinanganak. Kasi nga pag nararanasan niya yung kaguluhan sa buhay niya. Pero alam ko, nasabi lang niya yon out of, yun nga, loneliness. Pero alam natin,
na kasi sa bandang huli sabi niya, pinakamagandang bagay magkaroon lang tayo ng takot at paglilingkod sa Diyos. So talagang walang kwenta ang bagay kung tayo ay hiwalay sa Diyos, no? Walang kwenta ang success, walang kwenta ang riches, walang kwenta ang family, walang kwenta ang lahat ng bagay, lahat ng material, lahat ng pwede nating maranasan na kagalakan at joy and happiness, walang kwenta kung apart from God, na apart from God. Kasi mabubura yan. Eventually, lahat yan mabubura. Hindi natin madadala yan sa impyerno, mahirap. Pero kung sa Diyos tayo papunta, we carry the praise, we carry the praises, the thanksgiving, we carry the worship for His goodness and greatness. Amen po. So, okay. Last call, meron pa po bang magpapasalamat para sa magpupuri sa ating Panginoon? Hallelujah. Nga pala, merong mag-share ng memory verse. Amen, amen. Sige po, sorry, bunti ko malimutan. Buti na narinig kita. Okay, go. Oh, dear. I'll go first. Lakasan mo dito kayo tumingin sa kanan. Okay, kaya akin. Matthew 5, verse 44 to 45. Love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of the Father in heaven. Lakasan ng konti. Psalm 24, verse 1. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who lived in it. Amen. Praise the Lord. Siguro ngayon mas malinaw na English nila, no, ng konti. Hallelujah. To God be the glory. Yeah, Matthew 5, di ba yung sabi niya? 11 and 12 ba yun? At yung isa ay Psalm 24, verse 1. Praise the Lord. Hallelujah. 44, 45. So, ang Diyos ay mabuti. Tayo lahat ay lumalago sa presensya niya at sa presensya ng bawat mananampalataya. Amen po ba? Kaya nga sabi nung sa Psalm 84, sabi niya, I was glad when they said to me, let us go into the house of the Lord to worship. Alam niyo po, sabi niya ng psalmist na yan, mas gusto pa niya magbantay ng isang araw dun sa tahanan, sa pintuan. Kahit dun lang sa pintuan. Manatilit magbantay sa pintuan ng templo ng Diyos kaysa 1,000 araw sa labas ng templo. Sa labas ng presensya ng Diyos. Sa labas ng pag-ibig ng Diyos. Sa labas ng plano ng Diyos. Mahirap po yun. Pag tayo ay nasa labas ng plano ng Panginoon. Amen po. God is good. So tayo po ay magtutuloy sa Jesus through the Bible. Nandun na po tayo. Natapos natin last week yung sa Kings. Ngayon po ay sa Chronicles. Tayo po ay nasa Kronika. Natapos natin yung Samuel, yung Kings, at ngayon ay 1st and 2nd Chronicles. Yung pong Chronicles ay mali itong aking nabuksan na. Okay, ito pong Chronicles ay nasa ang istorya nito ay katuluyan ng istorya ni David at ni Solomon. At halos yung iba dyan ay duplication ng ibang pangyayari sa Kings at saka sa Samuel. Anyway, parang completion yan eh. Kaya magkakapatid yan, yung 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Samuel, at saka 1st and 2nd Chronicles. At yung katuluyan na at ang pinakahuli. At sabi sa libro, ang 1st and 2nd Chronicles, yan daw po ang last book ng Hebrew Bible. Kasi po nung ma-discover nila yung Hebrew Bible, yung Hebrew manuscripts, Hebrew manuscripts, yan daw ang pinaka nakita nilang huling na nakatranslate o nakasulat sa Hebreo. So, ibig sabihin, original po yan. Kasi po, yung pangalawang na-discover o pangalawang
sabihin na natin hindi pangalawa, yung mga unang na sinasalin nila sa English o sa ibang wika, una sa Latin, no, sa Latin Vulgate kung tawagin, ay nasa salitang Griego, Greek. Kasi po yun yung panahon ng salita ng si Jesus. Pero before Jesus' time, at the panahon ni Moses, preceding years ay nasa Hebrew po yun. Hebreo po, Aramaic ang salita nila. So nung bandang huli na, dahil sila yung mga nakubkob ng ibang mga lahi, hanggang sa naging pinakahuli ay Roma. Pero bago yung Roma, yung Grego, yung Greek ang natutunan din nila na mga salita. Kaya sinulat din nila ang scriptures sa salitang Grego. At yan ang sinulat sa English. Unang-unang sinulat sa English, yung King James Version. O yung Latin muna. Latin, tapos naging English na King James Version na lumang-luma rin na English. No? Kasi yun ang salita sa England. Kasi naging Christian ang England. Alam niyo po ba na walang leader sa England na Catholic? Puro po sila mga protestante. Dahil po sila yung mga unang namisyonan din nung araw ng mga missionary natin, mga first and second missionaries, yung portion ng England. So, praise the Lord, di ba? Kaya, purihin ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay talagang hindi nababago yan eh. Kahit anong mangyari, sunugin man nilang ng ilang ulit ang mga salita ng Diyos, ulit-ulit, maisusulat at maisusulat pa rin. Kasi ito po ay mga ginabayan o ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, nakarating sa kapanahunan natin. Biro mo, yung kapanahonan ni Jesus 2,000 years ago, meron ng Tanak. Yung Tanak, sabi ko nga sa iyo, Torah yon plus the Nevi'im and Ketubim. Ibig sabihin, yung 5 books of Moses, yung Torah, yung Nevi'im, yun yung historical book, at yung Ketubim, yun yung poetry, yung Psalms and Proverbs. So yun, buo na po yun na dala-dala nila. Yun po ay Biblia niya. Biblia na yun, na nakakompile na. At minsan nilalagyan nila sa maliliit na parang libreta. At nakalagay po yun dito, nakatali sa mga laylayan ng mga leaders ng church. Di ba? Kita mo naman. Kasi ginawa nilang literal. Itali mo sa bewang mo. Buti nga wala dito eh. Tali mo sa noo mo. Tali mo. Nakatali sa'yo. Nakasulat sa mga hamba. Yan. Yung ibig sabihin, yung passion mo sa salita ng Diyos, ilagay mo sa lahat na makikita mo. Pwede natin gawing literal yun. And it can help us. Kaya merong mga ganyan maliliit na mga verses. Dala-dala yun. Pag nabasa nyo, meron kayong nabasang passage, meron kayong magandang pwedeng ikuha, take away nyo na sa verse na yon o sa mga passage na yon. Sulat nyo sa maliit na papel na hard para minimemorize nyo yun, dala-dala nyo sa bulsa nyo for the day. Kiniklaim yun, pinoproclaim yun, minimemorize yun, pinapapunta nyo sa puso nyo, pinapapasok nyo sa puso nyo. That's the way to grow. Diba? Alam niyo po, naging literal ako doon. Meron akong kasi ako engineering ako. Meron kaming papel na ang pwedeng kumagat lang doon sa papel na yon ay technical pen. Ko yon. Ewan ko kung hanggang pa sa bahay ko, makikita ko pag nabalikan ko yung bahay ko sa Cavite. Nilalagay ko yun sa isang ganyan, tapos sinusulatan ko ng verses yon. Pag nabasa yon, tsaka lang yun mabubura. O kaya yung special na pambura. Yun yung ginagamit sa engineering na drawing. Nilalagay ko yun. Diyan ako nag-grow. No? Tapos talaga literally everyday, binabasa ko talaga yung Bible. Pinag-aaralan ko. Sinusulat ko yan. Kaya di ko pa naintindihan. Pag di ko pa naintindihan, babalikan ko yan. Pag naintindihan ko, nalalagyan ko ng mga meaning. That's the way to grow. Ganyan ang pag-ano ng
Bible. So yung Chronicles na yan, it is the last book in Hebrew language. At itong Chronica na to, ang mga storya yan, first and second, ay katuluyan niya ng kasaysayan ni David hanggang sa kasaysayan ni Solomon kung saan binild na niya yung temple. Nagawa na niya kasi si David, sabi ng Lord, hindi ikaw ang bibigyan ko ng karapatang gumawa ng aking tahanan o ng aking sambahan. Hindi tahanan o sambahan. At it is a temple, so worship building, no? Hindi tahanan ng Diyos. Kasi pag tahanan ng Diyos, hindi kasya ang Diyos doon. Di ba? Kaya sambahan lang ng Diyos. It is a place to worship God. Si Solomon. So si Solomon, hindi ko alam, i-discover nyo kung pang ilang anak ni David si Solomon. At si Solomon, ang bukod na pinagpala para bigyan ng Lord ng pagpasa ng trono, ng korona, kapangyarihan. At siya din ang binigyan ng kapangyarihan, kalakasan at kakayanan na mag-build ng temple where to worship God. So, yan yung Kronika. Nabasa niyo na ba ang Chronicles o Kronika? Gandang basahin niya kasi story. It is a story. Sa umpisa, puro lahi. Diyan din yung nagsimula yung inspiration ni Matthew. Yung genealogy ni Jesus. Mula kay Abraham, papunta kay David, mula kay David, papunta kay Zerubbabel. So, actually, sa Zerubbabel na nagsimula ata yung talaan na yan. Yung talaan ng mga saling lahi. Lahi-lahi. Angkan at lipi, kung kani-kaninong angkan na pagsunod-sunod na may significance sa istorya o sa salvation o kaya kay Jesus. Yan may mga kahalaga. Praise the Lord. So tayo manalangin. As we come to your word, Father in heaven, humble us. May we see your glory, may we hear your word, and may we know your plan for all of us. Thank you in Jesus' name. Amen. Amen. So sa unang kronika, ay dito makikita din natin dito yung covenant, yung pangako, sumpaan na yung tinatawag na Davidic Covenant. Yan. Davidic Covenant. Covenante, yung sumpaan ng Diyos at ni David na nakatala sa 2 Samuel 7. Yan. Na ngayon, na inulit sa 1 Chronicles 7. So, tingnan natin. 7:11-14. Sabi sa English, habang hinahanap niyo sa Tagalog, 1 Chronicles 7:11-14, sabi niya sa Tagalog, sa verse 10 simula. Moreover, I tell you that the Lord will build a house for you when your days are fulfilled, that you must go to be with your fathers, that I will set up one of your descendants after you, who will be of your sons, and I will establish his kingdom. He shall build for me a house, and I will establish his throne forever. I will be his father, and he shall be my son. And I will not take my loving kindness away from him, as I took it from him who was before you. But I will settle him in my house, and in my kingdom forever, and his throne shall be established forever. According to all these words, and according to all this vision. So, Nathan speak to David. So, kausap ni Nathan si David at yun ang sinabi. Sa Tagalog po, 7:10. Sabi dito, unang kronika, 10. Ang anak ni dahil, 17, hindi 7, 17. Sabi dito, ay, kamali din kasi yung kinokopyahan ko niya. Mabuti na lang chinik ko. 17. Sabi niya dito, ay gaya ng nangyari sa kanila nang unang maglagay ako ng mga hukom sa aking bayang Israel, pasusukuin kong lahat ang kanyang mga kaaway at gagawin ko siyang dakila. Ipagtatayo ko siya ng kanyang tahanan. Sabihin mong kung siya'y mamatay, patatatagin ko ang kanyang sambahayan at isa sa mga anak niyang lalaki ang hahalili sa kanya, patatatagin ko ang kaharian nito.
ang kahalili niyang ito ang magtatayo ng aking bahay at magiging walang katapusan ang kanyang paghahari. Ako ang magiging ama niya at kikilalanin ko siyang anak. Hindi magbabago ang aking pag-ibig sa kanya. Di tulad ng ginawa ko sa sinundan niya, si Saul yon. Siya ang pamamahalain ko sa aking bayan at kaharian habang panahon. Hindi malilipol ang kanyang lahi. Sinabi nga ni Nathan kay David. So kinonfirm. It was confirmed. The covenant of God to David was confirmed, no? During the time of Solomon. Was fulfilled. Kinonfirm sa kanya kay David and fulfilled through his son Solomon. Yan. So, alam natin na nagiba yung ginawa na yun, yung panahon nila, na nagigera na. Yung pinatayong grandeur house ni Solomon at saka temple, nagiba po yun. Pero, natayo ulit. Panahon ni Jesus, natayo yon. Tayo na yon. Panahon ni Jesus na itayo ulit. No? Sabi nga dito, the throne of David has been destroyed, but the line of David remains. Yung trono ni David, yung templo ng Lord na tinayo ni Solomon at yung kanyang hanggang ngayon, giba pa yun eh. Giba na yun. Pero panahon ni Jesus, nakatayo pa yung pangalawang pagkakatayo. O kung di ako nagkamali, pangalawa o pangatlo. Pero, tama, pangalawang pagkakatayo. No? So, yung linya ni David, ano yun, nandun yun. Sabi doon, murder, treachery, battles and captivity, and even, siguro, ano pa ba, atrocities, yung mga kalupitan, no? Talagang, sabi, threatens the messianic line. Talagang, balak talaga sirain yung messianic line o yung line ni David. Pero never tong nasira. Ewan ko lang kung nare-recognize pa ito ng Israel ngayon. Yung line ni David. Kasi yung line na yan, hanggang kay Jesus, natupad yan. Lahi ni David. At si Jesus na yung, ang tawag dito, completion. Si Jesus yung ultimate na fulfillment. Si Jesus yon. Kaya wala na magiging hari kundi si Jesus. Kaya dapat inaantay na ng mga Israelita si Jesus the Messiah. Hinaantay na nila. Pero sana ang pagantay nila sa pangalawang pagbabalik kasi hindi nga nila, na-miss nga nila yung unang pagdating at hindi nila ni-recognize generally. Pero madaming Israelita, madaming Hudyo ang na-born again. At alam natin, ang mga first disciples ni Jesus ay mga Hudyo. At kahit ang mga missionaries nila, secondary missionaries nila, katulad ni Pablo, ni Barnabas, si Timothy, kalahating Hebreo, kalahati siya na, hindi ko alam kung Greek, no? Ay mga lahing Hebreo din at Hudyo. Pero as a whole, as a nation, hindi sila naniwala kay Jesus. So from Adam to Zerubbabel, makikita natin yan sa Matthew 1 and Luke 3, na nandun, talaga yung linya, it will never be destroyed. Sabi nga, murders, treachery, battles, and captivity threatens the messianic line, but it remains clear and unbroken from Adam to Zerubbabel. Talagang hindi po yun na. At from Zerubbabel, syempre, to Jesus. Yan. Praise the Lord. Who can thwart the plan of God? Sino ang makababali sa plano ng Diyos? Wala po. Matutupad at matutupad. Ang ating culmination ng ating salvation, ang ating yung kabuuan ng ating kaligtasan,
mangyayari yan pagdating ni Jesus. At bago siya bumaba sa lupa, ma-rapture tayo sa air. At doon na yung preparation and awarding ceremonies bago siya bumaba, kasama tayong maghahari sa lupa. Ayaw niyo yun? Tauhan kayo ng dakilang hari? Hello? Tauhan tayo ng dakilang hari. Kahit nga tagabantay lang ng ng gate. Isa ng yung karangalan. Amen ba? Amen. Kaya yung Davidic covenant na yan. Yung Davidic covenant na yan, yung fulfillment ng paghahari ng physical, first fulfillment sa panahon ni Solomon. Pero yung eternal fulfillment, yung eternal na kingdom, na kay Jesus, the coming Messiah. Kaya from forever and ever. Amen. Kaya pag tayo nagbibigay ng glory kay Lord, di ba? Forever and ever. Amen. So be it. Totoo. Totoo nga po. Although, siya nawa, pero sa ano yun, sa aking literal na pag-translation, hindi yung so be it, kundi it will be, it will be. Ibig sabihin, merong assurance. Merong definitive na assurance. It will be, it will be, it will happen, it will happen. For you and for me. Yung plano ng Diyos na makarating tayo sa kaharian niya at kung saan siya ang naghahari, matutupad yon. Walang makakabali, walang makakahadlang sa plano ng Diyos sa iyo at sa akin. Hello? It will be. Kaya nga sabi niya, anong dumaan? Madaming battles, madaming mga positions, madaming mga binalak na hanggang sa patayin na lahat ng mga bata, hanggang sa sobrang atrocities, yung talagang karumal-dumal na command ng hari, patayin ang lahat ng bata para walang maghari sa Israel. Hindi pa rin nila hindi nila napatay si Moses, hindi nila napatay si Jesus. Kahit na gano'n ang command, hari man siya. Sino mang walang hari na makapananaig sa hari ng mga hari. Hello? Amen. So, praise the Lord. So, that is the Davidic covenant. Yan yung unang makikita natin sa unang kronika. At sa ikalawang Chronicles, no? Sa ikalawang Chronicles, yung trono ni David, no? Ay makikita sa pagtotrono ni Jesus, the son of David. Kaya kung ang kanyang term ay son, o yung title, isa sa mga title ni Jesus ay Son of David. At ang figure daw niyan, dito sa New Testament, yung temple, it prefigures Christ Himself. Parang si Jesus na yan. Sabi nga niya, in this place, there is one greater than the temple. Dito sa lugar na ito, merong isa na higit pa sa templo. Matthew 12:6. Pangalawa, He likens Himself or His body to the temple. Hinalintulad niya yung kanyang katawan sa templo. Anong sabi ni Jesus sa Matthew 12:6? Sabi niya, sa John 2:19, sabi niya, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Di ba pinagbabato siya, pinamak siya, naasar sa kanya. Ano? Daan taon bago natayo yung templo na yan. Gigibain mo, tatayo mo na sa 3 araw, pero ibig sabihin yun, yung kanyang katawan. Kasi mamamatay siya, but then in 3 days, He will be raised up again. And 3, He replaces the temple. No? So yung una na sinasabi niya na figurative about the temple, about Jesus, na yung temple, there is greater than the temple, and that is Jesus. Pangalawa, He likens Himself or His body as the temple of God. He is the temple of God. At ang pangatlo, He replaces the temple. Siya na yung mismong templo. Sabi dito, sa Revelation 21:22, but I saw no temple in it. Doon daw sa kalangitan, wala siya nakitang templo ng Diyos. For the Lord God Almighty and its Lamb, o yung kordero, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kanyang kordero,
are its temple. Ay mismong templo. Kaya pag nag-approach tayo sa Lord, sa God the Father and Son, nasa templo ka na po. Hello? Because yan ang templo. At wala na nga daw ilaw dun eh, hindi dumidilim. Kalahin mo yun sa sobrang glory nila, di ba? Siya yung liwanag, siya na yung iwal. Siya yung templo. You are. If you are in Jesus, you are in the temple of God. Kaya kailangan huwag tayong lalayo kay Jesus. Para nandun tayo lagi sa templo ng Diyos. Sa presensya niya, yun ang templo. Sa kalooban niya, yun ang templo. Sa salita niya, yun, nandun ka sa templo. At yan ay si Jesus mismo, himself. Kinukubkuban niya tayo, di ba? You are the protection. You are. Ano ba yung kanta? You are my hiding place. You are my hiding place. Di ba? Kinukubkuban niya daw tayo. Yun ang taguan natin, yung templo ng Diyos. At yun mismo ay ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po sa 2 Chronicles dito natanim yung isa sa pinakamagandang dalangin ni Solomon. Ito yung dalangin ni Solomon nung siya'y maghahari na. Kinabahan na po siya kasi bata pa siya. In that night, 2 Chronicles 1. Siya nga pala po, naganda po ba kayo ng pang-communion nyo? Sa mga nag-Zoom? Maganda po tayo ng ating pang-communion dahil communion Sunday po ngayon. Sabi po sa 2 Chronicles 1, kung hindi ako nagkakamali. 1 ba to? Yan, 7. Verse 7. Sa Tagalog ko na, pero maganda rin sa English eh. Sabi niya, in that night, God appeared to Solomon and said to him, ask what I shall give you. Sweet. Meron ba nagtanong sa iyo na, anong gusto mo? Di ba? Super sweet. Super sweet ang Diyos nito kay Solomon nung time na yun. Sabi niya, kinagabihan, napakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, sabihin mo kung ano ang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. Sweet! Di ba? Super sweet ang Lord kay Solomon nung time na yun. Ang saya naman, ang saya ng feeling, no? Meron ba nang masabi sa'yo, sige nga darling ko, anong gusto mo? Yan, bibigay ko sa iyo. Mangga. Parang na-miss ni Nonoy na may maglihi sa pamilya niya. Iba talaga nagagawa ng pag-ibig. Tingnan mo nga si Shani, nag-English kanina. Nakapag-English, hindi ko nga alam kung matatapos niya yung sentence niya na yung kanina eh. Sabi ko, Lord, tapusin niya. Matapos niya lang ang sentence na yun. Makumpleto. Makapag-give glory kay Lord. Sabi niya, sumagot si Solomon, napakabuti ninyo sa aking amang si David. At ngayon, ginawa ninyo akong hari. Alam mo, hindi mapagsamantala si Solomon. Eh. Kung iba yan magsasabi, ano yung gusto mo? Sigurado ka, ibibigay mo pag hiningi ko? Baka walang sisihan, ha? Pagka humiling ako. Aabusuhin niya yung tiyak. Pero si Solomon, sabi niya, at ngayon, ginawa ninyo akong hari. Kahalili niya. Natupad sa akin ang pangako ninyo sa kanya. Ginawa ninyo akong hari ng isang lahing sindami ng alabok sa lupa. Kinabahan talaga siya. Maging hari ka ng. Kaya ngayon, ang hiling ko, bigyan ninyo ako ng katalinuhan at kaalaman upang mapamahalaan ko ng marapat ang bayang ito. Grabe ang busilak ng puso niya. Ang iniisip niya lang, yung duty na binigay sa kanya ng Lord, magampanan niya. Lord, mahirap maging hari. Pero bigyan niyo ako ng kakayanan maging hari. Mapamahalaan ko ng maayos ang inyong bayan. Hindi material, di ba? Hindi material thing. Alam niyo, favorite to ng daddy ko eh.
physical, yung natural daddy ko, no? Earthly dad. Favorite niya to. Sa lahat ng Bible, ito, sa lahat ng verses, yan ang lagi niyang kiniklaim, pinagpipray. At sa lahat ng problema niya, pag gumano na siya, humiga siya at tumawak siya sa ulo niya, sa noon niya. Kasi yung noon niya hanggang dito eh. Sa noon, sabi niya, Lord, ano bang gagawin ko? Bigyan mo ako ng wisdom. Laging nasosolve. Yun ang patotoo niya. Pag meron siyang problema, Lord, di ko alam pa paano intindihin to. Di ko alam kung anong gagawin ko dito. Bigyan niyo ako ng katalino. Give me wisdom, Father. Ito lagi yung patotoo niya. Grabe, no? Napakabuti, nung time na to, nagsimula si Solomon na napakabuti ang puso niya. Napakababa ng puso niya. Kaya lang nag-ending siya na napakataas. Ang hirap naman kasi sa sobrang galak ng Diyos sa kanya, binigay na lahat. Hindi lang yung hiniling niya. Pati yung hindi niya hiniling. So, basahin natin. Sabi dito, mabuti ang hiniling mo, sabi ng Diyos. Sagot ng Diyos kay Solomon. Hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan. Hindi mo hinihiling ang kamatayan ng iyong mga kaaway o pahabain ang iyong buhay. Sa halip, ang hiningi mo'y katalinuhan at kaalaman sa pamamalakad sa bayang ito na niloob kong pagharian mo. Grabe yung humility niya, no? Ayaw niyang ma-fail ang Lord. Ayaw niyang mabigo ang Diyos sa buhay niya. Sino po sa atin ganon? Lord, ginawa niyo ako estudyante, ayaw ko kayong mabigo. Lord, ginawa niyo akong tatay, ayaw ko kayong mabigo. Lord, ginawa niyo akong opisyalis ng gobyerno, ayaw ko kayong mabigo. Isa lang desire niya, yung hindi niya mabigo ang Diyos na nagbigay sa kanya ng kung ano meron siya ngayon. Grabe, no? Parang natatamaan nata ako nito. Parang nakukonvict ako. So dito, sa halip, ang hiningi mo'y katalinuhan at kaalaman sa malakad sa bayang ito na niloob kong pagharian mo. Ito ang pinakamaganda. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hinihingi mo. At hindi lamang iyan. Oh, may bonus. Dahil nagalak sa kanyang Diyos, natuwa sa kanyang Diyos. Sabi niya, bibigyan pa kita ng kayamanan at karangalan na kailanman di kinamtan ng mga haring nauna sa iyo at di kakamtan ng mga susunod pa. Grabe. Kahit di mo hiniling, bibigay ko din. Bukod sa hiniling mo na ibibigay ko, kahit di mo hiniling, bibigay ko. Na hinahangad ng lahat ng tao, hindi lang ng hari. Ano yon? Kayamanan at karangalan. Grabe. Hindi na sinabi, bigyan ko sa iyo ng kapangyarihan. Hindi kasi meron siya kapangyarihan bilang hari. Kaya plus 2. No? Sabi niya, binigyan kita ng paghaharian mo. Anong kailangan mo? Ay, anong gusto mo? Anong hiling mo? Lord, kailangan ko lang mapagharian ko. Yung binigay mo sa akin na pagharian. Wow, grabe. O sige, kahit hindi yung hiniling mo, kayamanan at karangalan. Power, riches, and glory. Yan po yung tatlong kumikinang sa mata ng tao. Kaya po lahat ng tukso, nandyan. Power, riches, and glory. Kaya, babantayan nyo, dapat kulang yung panalangin ni Solomon. At Lord, dahil binigyan nyo ako ng kayamanan at karangalan, pwede po ba i-adyan nyo ako sa kasamaan at tukso? Hindi pa lumabas yung prayer ni Jesus. Di ba? Hindi pa lumabas yung prayer ni Jesus eh. Ang layo pa si Jesus sa kanya eh. Ano yung prayer ni Jesus? Ha? At ipag-adya mo kami sa masama. Di ba? Tama ba? Sa Tagalog? Sabi, Ama namin na nasa langit. Tama ba? Sambahin ang pangalan mo. At
At, ano ba? Let your kingdom come. Pagharian mo nawa kami. No? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. At masunod nawa ang iyong kalooban. Thy will be done. Give us this day our daily bread. Nabigyan nyo kami ngayon ng aming kailangan. Aming kakainin, ang aming kailangan. And lead us, tama ba? Give us this day our daily bread. And forgive us. At patawarin nyo kami sa lahat ng aming kasalanan, katulad ng pagpapatawad namin sa kasalanan ng kasala sa amin. Alam niyo po, kasi ano po yun, reciprocating yun, reciprocal. Pag di ka nagpatawad, di ka patatawarin ng Diyos. Kaya magkasama po yun. Patawarin nyo kami katulad ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Hindi siya nag-sorry sa amin, ha? Hello? Hindi siya nagbayad sa amin. Hindi siya nakipagkasundo sa amin, kundi sa mga nagkasala lang. Kung nag-sorry man o hindi, nagbayad man o hindi, kailangan patawarin. Kaya sabi niya, Lord, forgive us as we forgive those who trespass against us. And lead us not, yun, hindi pa na prayer ni Solomon yun. And lead us not into temptation. Huwag niyo sana kami ako, Lord, ingatan mo ko sa tukso. Yun na lang, hirap Tagalogin eh. Ingatan mo ko sa tukso, Panginoon. Hindi po naiwasan ni Solomon ang tukso. Alam niyo na, pag nabasa niyo yan. Ilan ang asawa? Dahil sa karangalan niya, at sa kagwapuhan, at sa kayamanan niya, kahit hindi ka gwapo. Sabi nga nung sa tawanan namin, kung si Manny Pacquiao daw ay mag-propose sa'yo ng indecent proposal sa milyones na halaga. Eh, siyempre, sabi ng kaking kapisina, mag-second thought siya. Mag-iisip siya. Siyempre, milyon. Eh, yung pa kayang Solomon, may power na, may riches pa, mayroon pang glory. Dahil sa kanyang karunungan, dahil sa kanyang kagwapuhan, at kayamanan. So, ilan ng asawa niya, pinakasalan niya? 700. Ilan naman ang kinabit niya? 3,000, ay 300. So, 700 plus 300, ilan babae niya? 1,000. Ilang araw sa isang taon? 365, kulang. So, pwede pa magdalawang babae siya sa isang araw. 2 babae ang dadalawin niya. Pag 2 babae, 365 plus 365, 700. 3 babae para kumpleto. Umaga, tanghali, gabi, meron siyang babae. Lata daw, sabi Nonoy. Lata daw, sabi Nonoy. Hindi, sasamahan lang siya kumain eh. Iba na sa isip mo eh. Di ba? Grabe no? Eh, kaya itong 2 Chronicles, ang saya dito. Basahin nyo kasi yung yung First and 2 Kings, First and 2 Samuel. Sabagay, basahin nyo yan. Mula Genesis hanggang dyan. O ilan na yan? Pang-ilang libro na yan? Pang-ilang libro na yan? Kasi 5 yung kay Moses. Tapos sumunod yun, Joshua, Judges, Ruth. First and 2 Samuel. First and 2 Kings. First and 2 Chronicles. Ano? Ilan? Hindi. 11 na. So, pang-12 na yung susunod. Mula sa Joshua. Pang-11 na. Joshua, Judges, Ruth. Ano ba? Joshua, Judges, Ruth, First and 2 Samuel. 5 na yan. Mula Joshua, First and 2 Kings, First and 2 Chronicles, 9. 10, 11, 12. 3 pa para makumpleto yung 12 na historical book sa libro natin. Kasi 12 yan eh. 5, 12, 5, 12. Tapos yung 5, 12, 5, 5, 12. 5, book ni Moses. 12, historical book. 5, poetry. 5,
major prophets and 12 minor prophets. Kaya 5, 12, 5, 5, 12. Yan yung nagbubuo ng Old Testament. At sabi ng mga ng Hebreo ngayon, ng mga Hudyo ngayon, Older Testament. Older. Ang term nila doon, hindi Old Testament, kundi Older Testament. Praise the Lord. Nagbabasa ako ng TLV, mga Hudyo doon Nagtuturo, mga, ano ba tawag doon sa nagtuturo sa Hudyo? Kasi sa Muslim, imam. No? Sa kanila is rabbi. Yan, di ba? Rabbi. Ay, guro, rabbi. Kaya kay Jesus, Rabboni, Rabboni, rabbi. Rabbi ang ibig sabihin, teacher. O, di ba? Kaya kung meron kayong application o yung cellphone na pwede mag-download kayo ng TLV Bible. Mga Hudyo ang nagtuturo doon. Kaya maganda maintindihan natin yung konteksto ng Biblia sa nila, sa pang-isip nila, sa kaunawaan nila. Kaya maganda yon. Praise the Lord. So sino sa atin ang hihiling? Kung kayo'y tatanungin ng Diyos, anong hihilingin nyo? Sa palagay nyo, ikatutuwa, ikagagalak ng Lord. At pag kinagalak at nakagalak siya, kahit hindi mo hiniling, ibibigay niya. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, napakabuti mo sa amin. At pinakita mo, O Diyos, paano ka makiatungo kay Solomon, kay Haring David, paano niyo tinupad ang inyong pakikipagtipan sa magitan ni Solomon. At mula kay Solomon, Panginoon, hanggang kay Jesus, alam namin at hanggang sa panahon namin ngayon, O Diyos, ay tutuparin mo ang iyong pangako, ang iyong sumpa, ang iyong tipanan. Mula pa kay Abraham, kay David, at kay Jesus. Mula pa kay Adan, kay Seth, hanggang sa panahon namin ngayon, Ama, tutuparin mo. Ang paghahari ni Jesus, hihintayin namin upang kami makasama niya sa kanyang kaharian na hindi matatapos. Sabi nga, His kingdom come, which is forever and ever. Amen. Thank you for blessing us. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Handa na ba tayo para sa ating communion? Alam niyo po, dadalawa sa Catholic po ay ang tawag diyan ay sakramento, sacrament. Sa Catholic po ang sakramento hindi lang dalawa. 9 nata or 8, hindi ko lang alam. I-research ko 'yun Pero sa ating mga Reformed o mga Christian o mga Transformed o yung mga Protestante ay dalawa lang po ang ating ang tawag po sa atin ay ordinance. Hindi po sacrament, ordinance. Isang ordinance o isang kautusan na dapat gawin regularly para maalala natin. Yan ay ang communion. At para sa mga bagong born again o bagong nagtatalaga ng buhay niya, baptism naman. Yung water baptism. Yan yung ating mga sakramento o ordinansya na dapat sinusunod. No? Kaya po, yung pong mga gustong magpabaptize na, magsabi po at tayo mag-i-schedule ng inyong orientation at schedule din ang ating outing. Yan. Maganda sa December. Gusto niyo yun? Para sa mga hindi pa nagpabaptize, ay malamig. No? Nagre-reklamo yung may rayuma. Hindi naman siya, maliligo siya kahit hindi siya i-baptize kasi na-baptize ko na siya doon sa anginan. Praise the Lord. Hallelujah. So, handa natin ating sarili sa pag-alaala ng huling hapunan. Una sa lahat, kailangan tayo mangumpisal ng lahat nating mga kasalanan. Ama, sa aming paglapit sa inyo at pag-alaala ng banal na hapunan, kailangan sabi ninyo sa inyong salita, aamin kami sa aming mga kasalanan. May mga kasalanan na hindi namin maamin. May mga kasalanan na
hindi namin matanggap na kasalanan. May mga kasalanan na naging kagawian na namin gawin. May mga kasalanan, Panginoon, na hindi namin sinasadya at meron din mga nasasadya. Sa lahat ng ito, pakalinisin mo kami ng banal na dugo ni Kristo. Salamat, O Diyos, wala kaming pwedeng itago sa inyo at inaangkin namin ang pagbabayad sa krus ng Kalbaryo ng aming tagapagligtas at tanging kordero na naging alay para sa lahat ng kasalanan, inaangkin namin ang kapatawaran ninyo. Thank you, Father. Di lang nyo kami patawarin, linisin nyo din kami sa lahat ng aming kalikuan. Hanggang sa amin to ma-perfect namin, Father, ang Christian walk. Ma-perfect namin, Lord, ang Christian call. Ang ma-perfect namin, Panginoon, ang Christian service. Thank you, God. Hallelujah. Our Christian life. Thank you, Father. Bless us more and more. In the name of Jesus. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Lord, basbasan nyo ang tinapay na ito, nagsimbolo ng iyong katawan. At sa aming pagkain, huwag naming malimutan, kami ay bahagi ninyo, O Diyos, O Panginoong Hesus, sa magitan ng banal na Espiritu na nag-ugpong sa amin at sa katawan ni Kristo. Thank you. In Jesus' name. Amen. Ating kainin. Ano mo ngayon? I-gallery mo. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Lord, pagpalain nyo ang inumin na ito, na siya makapagtighaw sa lahat ng kauhawan. Kung ano man ang hinahanap ng iyong mga anak, matagpuan nawa sa inyo, O Diyos, sa magitan ng sasaro na ito. Purihin ka sa kalinisan ng aming budhi, kaluluwa, kaisipan, puso, at kahit ng aming katawan, Panginoon, sa magitan ng dugo ni Kristo ang ibinubo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa lahat. Sa inyong pangalan, taong dalangin. Amen. Ating inumin. Purihin ang ating Diyos. Nantay natin si Bena para sa panalangin ng kaloob at handog. At mag-special number daw ang ating kapatid na si Shani. Yan po ang nagagawa ng pag-ibig. Hallelujah, purihin ng Panginoon. Tayo magbigay, tayo mag-aalay ng ating mga kaloob at handog sa oras na ito. Purihin ng Diyos. Tayo manalangin, manaming Diyos. Salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, sa lahat ng biyaya, Panginoon, na pinagkaloob mo sa inyong mga anak, ang iyong mga salita, Panginoon, ang mensahe para sa iyong mga anak sa magang ito. Salamat po, God. Hallelujah. At Lord, salamat sa biyaya ng kalakasan, Panginoon. Hallelujah. At tinatas namin, Lord, ang aming kaloob at handog, Panginoon. Basbasan niyo po nga po ito, Panginoon, para sa iglesia ng Lord of Glory, Panginoon. Sa ikalalaganap ng mga salita, Panginoon. Sa ikalalago ng iglesia, Panginoon. Purihin ka, Lord, at salamat sa walang
Walang humpay, Panginoon, ng mga pagpapala, Panginoon, na patuloy mong ibinubuhos sa bawat isa, Panginoon, sa bawat family, sa mga bata, kahit ito'y mga estudyante, Panginoon. Salamat, Lord. Lahat ng aming natatamo, Panginoon, ay nanggagaling lahat sa inyo. At salamat sa mga blessings na yan. Purihin ka nga po, O Diyos. Salamat po sa lahat, O Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Tayo magbigay. Para makita ka dyan. Ha? Gusto mo makita ka sa ano? Oo. Ha? Saka magkakasaya. Diyan ka sa ano, sa space. Alisin mo yung Yan, doon. Mamaya. Okay na. Ipinalaya, sabihan ng kasalanan. Pinagawa, pinagpaalala, sana. Kami pinalaya, sabihan ng kasalanan. Pinatawag, pinagpaalala, sana.
Praise the Lord! Hallelujah! Lahat tayo ay magsasaya, lahat tayo yuyukod, lahat tayo salamat sa ating Diyos na dakila. Dali natin sa Kanya ang lahat ng ating mga dalangin. Ito ay pastoral prayer. Sabi nga, dahil sa magitan ni Jesus, nakakalapit tayo, we have the access to the throne of grace, no? ng Diyos. Ama namin Diyos, kung ano man po ang dala-dala ng aking mga kapatid ngayon, pangangailangan, problema, kaguluhan, mga damdamin na negatibo, kaisipan na negatibo, kabigatan, kung ano man yun, Panginoon, wala iyon sa iyo. Wala iyon sa kapangyarihan mo. Wala iyon sa pag-ibig mo, Panginoon. Sapagkat sa presensya at pag-ibig mo, O Diyos, naroon ng katugunan. Kaya sa presensya mo, Ama, inaangkin namin lahat ng pangailangan ng aming mga kapatid, lahat ng daladala nila ngayon, lahat ng mga hinaing nila ngayon, O Diyos. Kaya nga po turuan nyo, yung mga aming mga kapatid na nakalimutan na atang dumulog sa inyo, yung mga, aming mga kapatid na nalimutan ng sumamba sa presensya sa templo mo, yung mga aming mga kapatid na lagi nga na nalugmok na ng problema, nalugmok ng mga kasiyahan, nalugmok, Panginoon, ng kahit na ano man ang tumali sa kanila, O Diyos, palayain mo sila ngayon, panalangin namin, hindi lang kami ngayon na sumasamba sa iyo, sama-sama kahit na nasa Zoom at nasa FB Live, at nasa lahat ng dako, mga anak mo, O Diyos, ay hindi lang sila ang pagpalain nyo ngayon, hindi lang sila ang palayain nyo ngayon sa kanilang pangangailangan, hindi lang sila, O Diyos, bigyan nyo ng lubos na kasiyahan at kagalakan ngayon, kundi pati na rin ang aming mga kapatid na hindi nakalapit, na hindi nakasamba, hindi nakatawag sa inyo, Ama. Katukin mo nga sila, Panginoon, abutin mo na yung pag-ibig at habag, abutin mo na yung biyaya, O Diyos. Sabi nga sa memory verse ng aking apo, mabait ka kahit sa mabuti at sa masama. Pinasisikat mo ang araw kahit sa mga mabuti at masama. Kaya kahit sa kanila na nakalimot, Lord, you have a way for them. Still your mercy and love are extended to them. Let them see, let them know, let them experience once again your goodness and your love and your faithfulness. And of course, your great salvation, O Father in heaven. Salamat po. At sa lahat po ng aming pasasalamat, sa lahat ng mga bagay at biyaya na tinamasa namin, natanggap namin, na in-enjoy namin. Sa lahat din po ng iniligtas nyo sa baha, sa lahat na iniligtas nyo sa dilubyo, sa lahat din, O Diyos, na nililigtas nyo sa daan ng kadiliman at kamatayan. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa lahat ng ito. Thou art there with them. Ikaw ay kasama nila, Panginoon. Ikaw ay kasama namin, O Diyos. Hallelujah. Nawa ang aming pasalamat, papuri ay makarating sa inyo at mapagalak ang iyong puso na siya namang magpalakas sa amin in return. Sabi nga, the joy of the Lord is our strength. And as we move forward from this place and live for your glory and for your name, let your light so shine upon us. Thank you in Jesus' name.
Amen. At sa dakilang pagpapala ng Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama, o aming Panginoong Jesus na anak ng dakilang si Yahweh at banal na Espiritu na sumama sa amin at nagpapatibay sa aming lahat. Salamat po. Pinagpala nyo kami ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Glory to God. At tayo po mag-document.